Okay, KGX, kamusta tayong lahat? At Bitcoin update tayo. So, kung papansin natin, no? So, possible, pwede yung bumaba dito sa area na to. And kung makikita ninyo, yung trade natin dyan, dahil rejected siya, no? So, pakita ko lang sa inyo yung ating post. Sorry, medyo mababa signal. So, ito. So, dahil rejected siya, no? Yung resistance kagabi, no? So, nag-short tayo. Okay? So, ongoing pa tayo dito ngayon, mga kapatid. Ongoing trade pa tayo dito, hindi pa tayo nagko-close. So, nasa 69.5 na si si Bitcoin. And Ethereum din, no? Nag-short tayo dito. So far, nasa 800 USDT na yung profit natin dyan. So, dito ko ipopost yan sa KGX Market Watch. And kung mapapansin natin, possible, pwede niyang basagin muna tong area na to, no? So, M pattern ba yung nangyayari ngayon dito sa 4 hours time frame? Pero kasi ako, ang M pattern ko dapat malawak eh. Pero pag ganito, hindi eh. Pero tingnan natin kung ano yung papasukin nitong area na to. Kung babagsak ba siya o rejected dito sa area na to or pwedeng pumunta dito. Okay? So, tingnan natin lahat yan. So, Bitcoin ETF, no, kung titingnan natin, positive 7 million, okay? So pero si Bitcoin ay nag-sell, no? Ng Bitcoin and si Fidelity ay bumili. So kaya positive 7 million ng inflow dahil mas malaki ang binili ni Fidelity kaya sa binenta ni BlackRock, okay? So then sa Ethereum, pansinin natin ang Ethereum, negative 8 million, BlackRock sold, no? 33 million worth of Ethereum. So far, net inflow na nila ay 11 million, okay? So, 11 billion. Okay, BlackRock, net inflow 63. So, lumalaki ulit ha. Ay, hindi. Sorry. Ito pala. 55.69. Lumiliit. No? Lumiliit talaga ang nakatago ni BlackRock. Dito rin sa Ethereum, 6 billion na lang to. 6.7. So, ito rin ang tinitingnan ko dyan mga kapatid. Ito rin ang tinitingnan ko dyan. Para at least alam ko kung ano na nangyayari, kung babagsak na ba o hindi. Pero so far, nagbobodega pa tayo dito. Okay, nagbobodega tayo. Nandun tayo sa group natin sa Telegram. Doon natin pinapakita yung mga binobodega natin. Okay? So, next. Kay No Limit, meron ako nakita dito. So, ito yung sinabi ni Trump. Oh. So, may meeting siya sa China, no? So, tungkol saan yung meeting niya? Doon ayon sa post ni President Donald Trump, may meeting sana siya ng February 14 and 15 para makipag-meet kay President Xi Jinping, no? So, na-delay. Dati yung meeting nila dahil dun sa military operation sa Iran. May plan din na reciprocal visit or bibisita si President Xi sa US later. No? Meaning, may high level of the diplomacy na nangyayari between US and China. So, ito yung napapansin ko dito. So, syempre, siguro, ipin na lang natin. Siguro, by connection sa Iran. Diba? May claim sa post na yan na China daw ang nag-supply ng radar at navigation, no, system sa Iran. Ayan, sinasabi ni President Donald Trump. Kung totoo man, yung ibig sabihin niyan, indirect involved ang China sa conflict. Kaya sensitive ang meeting nito kay Trump tsaka kay presidency, no? Or pwede dun sa screenshot na to, may mas malalang balita, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung mas malalang balita na yon. Parang siguro ayon sa post, ang Pentagon daw nagpa-plan, no? Ng Iran strike. So, andito yon. Check lang natin. Ayan, no? Reporting the Pentagon is preparing options for the final strike on Iran includes boots on the ground, no? So, ayon sa Pentagon 'yan. So, for me, ito yung sobrang bigat na escalation kung mangyayari. Okay? Napakabigat mga kapatid, no? Pero syempre, again, tulad ng sinasabi ko, madalas hype, madalas speculation, hindi pa confirmed, no? So, syempre dapat pag gumamit ka ng just in talaga, yan. Ibig sabihin, medyo, ano yan, medyo katotohanan, no? So, kasi nung tiningnan ko dito, yung kay Grook, no? Kasi, syempre kapag nag-check ka ng ganyan, check mo din si Grook. Nasaan na ba yun? Tinatanong nila yan, Grook. Ayan. So,
is a US digital media company founded by 2016 by politicio journalist is known for concise smarts. Hindi ko maintindihan to kung ano ibig sabihin nito. No, pero at least kapag ka nag-check kayo ng mga ganyang news, check nyo yung group, no? Dapat mag-subscribe kayo diyan para at least mas malaman natin. Okay? So yun yung nakikita natin and sinasabi nila na possible na tumaas pa yung bilihin natin by next month, no? Sa mga nangyayaring tension talaga ngayon. Ano yung nakikita natin dito? For me, baka tumalon pa ang oil price, no? Kaya ako, may sasakyan ako, pero alam nyo, naglalakad na lang ako ngayon muna. So, hindi mo na, kapag malayo yung pupunta ko, papunta ako Olongapo at rush naman, no, ginagamit yung sasakyan. Katulad sa Monday, magpaparehistro ako, yun, worth it. Pero yung ngayon, yung pupunta-punta ka kung saan-saan lang, bibili sa ganito, bibili sa ganito, wala na, lakad-lakad na lang muna. No? Masakit masyado yung nangyayari. Okay? So, yun. Bitcoin rejected. Resistance natin. So, we'll see kung anong pwedeng mangyari dito mga kapatid. Okay? Saludo sa inyong lahat.